Ama naming Yahuwa sa langit, aming Aba, Diyos na makapangyarihan ka po, Ama, sa lahat. Maraming maraming salamat po sa iyo, Ama. Sa araw na ito, tinipon mo ang iyong mga abang lingkod. Angkop sa araw ng Sabat, ikaw ay aming sasambahin. Pupurihin namin, Ama, ang iyong dakilang pangalang Yahuwa, sapagkat napakabuti mo. Sa buong maghapong ito ng aming mga paggawa, ikaw ang siyang nag-iingat sa amin. Ikaw ang pumatubay sa amin. Kung kaya't may buhay at lakas pa kami dahil sa iyong pag-ibig at awa. Tumatanaw kami, Ama, ng malaking utang na loob sa lahat ng iyong mga pagpapala. Pinupuri ka ng aming puso. Ama, katulad po ng aming inawit, hinihintay namin ang muling pagbabalik ng aming Panginoong Yahusya, sapagkat nangangahulugan ito ng aming kapayapaan, ng aming kaligtasan. Nagpapasalamat kami ng maraming marami sapagkat napabilang kami sa iyong banal na assembly, sa iyong napabilang kami sa kawan na ililigtas ng ating Panginoon. Kung kaya narito kami patuloy na nagtitiyaga. Napakaraming nagpapahirap sa pagdadala ng buhay. Subalit narito pa rin kami nakatatayo sa iyong dakilang harapan, sapagkat ikaw, Ama, ang siyang nangako sa amin na pag dumating ang kabagabagan, ang tumawag sa iyong pangalang Yahuwa, ang siyang iyong ililigtas. Narito kami, Ama. Huwag mo kaming pababayaan. Likhaan mo kami, Ama, ng puso na nagpapasakop sa iyo, sumusunod sa iyo, higit sa lahat, nagtitiwala sa iyo. Kapag dumating sa amin ang kaligaligan, Ama, sa iyo kami magpapakanlong. Panginoon naming Yahushua HaMashiach, maraming salamat, Panginoon, sa ginawa mong pagtubos sa aming mga kasalanan. Karapat-dapat na kami ang maparusahan, subalit ikaw ang nagdusa para sa amin. Panginoon, salamat sa lahat ng ginawa mong pagpapakasakit. Tinatanaw naming malaking utang na loob ito sa iyo. At nawa, Panginoon, huwag masayang ang lahat ng iyong ginawang pagpapakasakit, sa paraang huwag digmasayang ang lahat ng aming mga pinagpagalan, ano man ang dumating sa aming buhay. Paglilingkuran ka namin at ang ating Ama hanggang sa huling sandali ng aming buhay. Patuloy mo po ang makaming lingapin. Magpakaranas ka sa aming pagsamba ngayon. Ipagkaloob mo sa amin ang unawa ng iyong mga aral, sapagkat sasambahin ka namin sa Espiritu at katotohanan. Ang mga salita mo ay katotohanan. Pakibasbasan mo po na rin, Ama, ang mga isinimpang handog ng iyong mga abang lingkod. Nawa patuloy na makasumpong ang iyong mga anak upang patuloy din namin itong magamit ng iyong banal na assembly sa iba't iba nitong kaukulan. Sumasampalataya kami, Ama, dinirinig mo po ang aming mga dalangin. Ang lahat ay amin pong ipinapakiusap sa pangalan po ng aming Panginoong Yahushua HaMashiach, ang dakila naming tagapagligtas. Amen.
Shabbat Shalom, mga mahal na kapatid. Binabati po namin kayo ng isang masagana, maligaya, papayapang araw ng Sabat. Muli tayong tinipon ng ating Ama sa araw na ito, sa oras na ito, upang muli natin siyang pasalamatan, sambahin, at luwalhatiin ang kanyang banal na pangalang Yahuwah. Ang paksa po ng ating pag-uusapan ay tungkol sa pagiging pintuan ng ating Panginoong Yahusha. Ang binabanggit sa talatang Juan 19, ako ang pintuan, anya. Ang sinalitang ito ni Yahusha, mga kapatid, ay isang metaphor na bilang pinto ito ay kanyang nililinaw na siya lamang ang siyang tanging kaparaanan, may tuwirang kaparaanan sa pagtatamo ng buhay na walang hanggan. Siya yung access point, mga kapatid. Ang ikapagtatamo ng buhay na walang hanggan ay sa pamamagitan lamang ng ating Panginoong Yahusha. Hindi kailangang umanib pa sa kung anong sekta ng relihiyon o pasakop sa mga namiminuno nito upang magtamo ng kaligtasan. Ang ating Panginoong Yahusha lamang ang tanging kaparaanan. Sa talatang ito, mga kapatid, mayroong paanyaya ang ating Panginoong Yahusha. Ano po ang paanyaya ng ating Panginoon sa lahat ng tao? Simulan po nating basahin Juan 19. Ako ang pintuan. Ang sino mang taong pumasok sa akin ay siya'y maliligtas at papasok at lalabas at makasusumpong ng pastulan. Ano po ang paanyaya ng ating Panginoong Yahusha sa lahat ng tao? Inaanyayahan niya sila na pumasok sa Kanya. Siya bilang pinto. Saan po pinto, mga kapatid, si Yahusha? Ano ang pinto na tinutukoy sa talata? Ito po ay pinto tungo sa kaligtasan. Hindi siya pinto ng isang pangkati ng relihiyon o sekta o simbahan. Ang malinaw na sabi sa ating binasa, ang sino mang taong pumasok sa akin ay siya'y maliligtas. Kaya dahil dito natitiyak natin na ang ating Panginoong Yahusha ang pinto tungo sa kaligtasan. Sino man anya ay maliligtas at iisa lamang ang daan tungo sa kaligtasan. At iyan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Yahusha bilang pinto patungo sa kaligtasan. Ano po ang isang mapapansin natin sa kanyang tinuran? Sabi niya, sino mang taong pumasok sa akin, sino man taong pumasok sa akin, wala pong pinipiling tao. Bukas sa lahat ng tao. Hindi po tulad ng pagtuturo ng ibang relihiyon na exclusive lamang sa kanilang sekta ang pagtatamo ng kaligtasan. Paano po ang pagpasok sa ating Panginoong Yahusha, mga kapatid, bilang pinto tungo sa kaligtasan? Basahin po natin ang Juan 19 pa rin, babasahin natin ng talatang 11, 14 hanggang 16. Ako ang pintuan.
Ang sino mang taong pumasok sa akin ay siya'y maliligtas at papasok at lalabas at makasusumpong ng pastulan. Ako ang mabuting pastor. Ibinibigay ng mabuting pastor ang kanyang buhay dahil sa mga tupa. Ako ang mabuting pastor at nakikilala ko ang sariling akin at ang sariling akin ay nakikilala ako. Gaya ng pagkakilala sa akin ng Ama at nang sa Ama ay pagkakilala ko at ibinibigay ko ang aking buhay dahil sa mga tupa. At mayroon akong ibang mga tupa na hindi sa kulungang ito. Sila'y kailangan din namang dalhin ko at kanilang diringgin ang aking tinig at sila'y magiging isang kawan at magkakaroon ng isang pastor. Ang atin pong tanong, paano ang pagpasok sa ating Panginoong Yahushua bilang pinto patungo sa kaligtasan? Tayo po ay papasok sa ating Panginoong Yahushua sa paraang siya ay ating magiging pastor. Paano po ito mangyayari, mga kapatid? Sabi sa ating binasa, kanilang diringgin ang aking tinig. Mangyayari po ito kapag dininig natin ang kanyang tinig. Paano po ba makikita kung ang mga tupa ay dinirinig ang tinig ng ating Panginoong Yahushua bilang ating pastor? Makikita nating dinirinig kapag sinusunod ang kanyang mga salita. Bakit po dinirinig ng mga tupa ang tinig ni Yahushua? Sapagkat ayon na rin po sa ating binasa, sabi ni Yahushua, nakikilala ko ang sariling akin at ang sariling akin ay nakikilala ako. Kaya ang mga tupa ay sinusunod ang kanilang pastor sapagkat nakikilala niya sila, nakikilala nila siya. Tinutupad nila ang utos o turo ng kanilang pastor. Dito ay makikita natin ang personal na relasyon o ugnayan ng pastor at ng mga tupa. Hindi susunod ang mga tupa sa tinig ng kung sino paman na hindi po nila kilala, hindi po ba? Ang susundin nila ay ang utos ng kanilang pastor. Ano po ba ang utos ni Yahushua na kanilang pastor? Ang sabi niya sa Juan 14:1, sumampalataya kayo sa Diyos. Sumampalataya rin kayo sa akin. Ito po ang kanyang turo. Ang sumampalataya tayo kay Yahuwah at sumampalataya rin tayo sa Kanya. Ginagawa natin siyang ating pastor at tayo naman ay nagiging kanyang mga tupa. Pansinin ninyo, mga kapatid, hindi tayo pumapasok sa kawan. Tayo po ay sumasampalataya kay Yahushua at ang mga sumasampalataya naman sa Kanya ang siyang nagiging kawan. Malinaw po ang nakasaad sa ating binasa. At kanilang diringgin ang aking tinig at sila'y magiging isang kawan. Sino po ang bumubuo sa kawan, mga kapatid? Yun lamang pong mga sumampalataya at duminig sa tinig ng pastor, yun na nga ang ating Panginoong Yahushua. Bakit po napakadakilang biyaya na gawin natin si Yahushua na ating pastor? Sapagkat sabi po niya, nakikilala ko ang sariling akin at ang sariling akin ay nakikilala ako. Ano po ba ang kahulugan nito? Kung nakikilala ni Yahushua at nakikilala rin siya ng sariling kanya, tulad ng ating binanggit, dito po nabubuo ang ating personal na relasyon o kaugnayan sa kanya. Tayo bilang mga tupa
at ating Panginoong Yahushua bilang ating pastor. Kapag ginawa natin si Yahushua na ating mabuting pastor, siya ay nagiging pinto natin at ang pintong yan ay patungo sa langit. Pintong patungo sa kaligtasan. Ano po ba ang gamit ng pinto, mga kapatid? Basahin natin muli, Juan 19 pa rin hanggang 15. Ako ang pintuan, ang sino mang taong pumasok sa akin ay siya'y maliligtas at papasok at lalabas at makasusumpong ng pastulan. Hindi pumaparito ang magnanakaw kundi upang magnakaw at pumatay at pumuksa. Ako'y naparito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon ng kasaganaan nito. Ako ang mabuting pastor. Ibinibigay ng mabuting pastor ang kanyang buhay dahil sa mga tupa. Ang nagpapabayad, yung nagpapaupa. At hindi ang pastor na hindi may-ari ng mga tupa ay nakikitang dumarating ang lobo at pinababayaan ang mga tupa at tumatakas at inaagaw sila ng lobo at pinapangalat. Siya'y tumatakas sapagkat siya'y upahan at hindi ipinagmamalasakit ang mga tupa. Ako ang mabuting pastor at nakikilala ko ang sariling akin at ang sariling akin ay nakikilala ako. Gaya ng pagkakilala sa akin ng Ama at ng sa Ama ay pagkakilala ko. At ibinibigay ko ang aking buhay dahil sa mga tupa. Ano po ang gamit ng pinto, mga kapatid? Ang pinto po ay nagsisilbing seguridad at proteksyon ng mga tupa na nasa loob ng kawan. At siyang pinakaharang naman doon sa mga nasa labas. Ano po ba ang mga nasa labas? O sino ang mga nasa labas? Ang mga nasa labas po ng kawan ay yung mga mababangis na hayop na nais silain ang mga tupa. Yung iba, mga magnanakaw, mga masasamang loob. Sa Israel po noong unang siglo, ang pastor ay tumatayo bilang isang buhay na pinto. Ano po ang kahulugan nito? Buhay na pinto. Ang pastor ay siyang pinakaharang upang hindi makapasok ang mababangis na hayop, gaya ng wolf o lobo o mga magnanakaw na siyang magnanakaw, papatay, pupuksa sa mga tupa. Bilang buhay na pinto, mga kapatid, tinatawag ng pastor ang mga tupa sa kanilang pangalan. Ibig sabihin ay talagang kilala ng pastor ang kanyang mga tupa at tinitiyak na bawat isa ay nasisino. Bakit po tayo makaaasa kay Yahushua bilang pinto na nagbibigay proteksyon sa kawan ng mga tupa? Sapagkat sabi niya, ibinibigay ko ang aking buhay dahil sa mga tupa. Ganito po ang paninindigan ng mabuting pastor. Hindi katulad nung mga upahan, yung mga bayaran, na kapag nakakakita na dumarating ang lobo, ang wolf, o may panganib, anong ginagawa? Siya yung unang tumatakbo, pinababayaan ang mga tupa. Ano po ang tinitiyak ni Yahushua? Na ang mga tupa ay magkakaroon ng proteksyon sa kanya na siyang pinto sa kulungan ng kawan. Basahin po natin ang Juan 10, talatang 26 hanggang 29. Datapwat hindi kayo nagsisampalataya sapagkat hindi kayo aking mga tupa. Dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig at sila'y aking nakikilala at sila'y nagsisisunod sa akin. At sila'y binibigyan ko ng walang hanggang buhay. At kailan may hindi sila malilipol.
at hindi sila aagawin ng sinuman sa aking kamay. Ang aking Ama na sa kanila ay nagbigay sa akin ay lalong dakila kaysa lahat. Hindi sila maaagaw ni numan sa kamay ng Ama. Ano po ang tinitiyak ni Yahusha? Na ang mga tupa ay magkakaroon ng proteksyon sa kanya na siyang pinto sa kulungan ng kawan. Sabi po sa ating binasa, hindi sila aagawin ng sino man sa aking kamay. Sino po ang hindi aagawin nino man sa kamay ni Yahusha? Yun pong mga nagsisunod sa kanya. Yung mga sumunod at sumampalataya sa kanya. Yung mga hindi nagsisunod sa kanya ay madaling madaya, madaling maligaw, madaling iligaw ng mga bulaang tagapagturo. Yung mga nagsisisunod sa kanya, ano po ang kapalaran nila? Binibigyan ko niya sila ng walang hanggang buhay at kailanman ay hindi sila malilipol. May buhay na walang hanggan, mga kapatid, na nakalaan sa mga nagsisisunod kay Yahusha. At hindi sila malilipol, hindi sila aagawin ni numan sa kanyang kamay. Ano pa po ang proteksyong tatanggapin ng mga tupa na nakayahu siya? Ang sabi sa talata, ang aking Ama na sa kanila ay nagbigay sa akin ay lalong dakila kaysa lahat at hindi sila maaagaw ni numan sa kamay ng Ama. Hindi anya sila maaagaw ni numan sa kamay ng Ama. Kung paanong hindi sila maaagaw sa kamay ni Yahusha, gayon din hindi sila maaagaw ni numan sa kamay ng Ama. Kung kaya't ang mga sumasampalataya at sumusunod kay Yahusha ay tinitiyak, mga kapatid, na magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ano pa po ang isang kaukulan ng pinto? Muli po nating basahin ang Juan 19. Ako ang pintuan, ang sinumang taong pumasok sa akin ay siya'y maliligtas at papasok at lalabas at makasusumpong ng pastulan. Hindi pumaparito ang magnanakaw, kundi upang magnakaw at pumatay at pumuksa. Ako'y naparito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon ng kasaganaan nito. Ano pa po ang isang kaukulan ng pinto, mga kapatid? Ang pinto, tulad ng ating binanggit, ay para sa seguridad at kaligtasan na nagbibigay sa mga tupa ng kalayaang pumasok, lumabas sa kulungan, makasumpong ng pastulan. Ano po ang inilalarawan nito, mga kapatid? Ang isang pastor, pagdating ng hapon, bago lumubog ang araw, ay sinisinop na yung kanyang mga alagang mga tupa, kambing sa atin, lalo na sa mga probinsya. Tayo po ay nakaranas din ng ganon. Pagkadating ng mga bandang alas 4, alas 5 ng hapon, pupunta na tayo sa bundok at hahanapin na yung ating alagang kalabaw. Yung mga may alagang kambing at mga tupa, ipinapasok na sa kulungan yung kanilang mga alaga. Yun yung pagpasok. Paano yung paglabas? Kinaumagahan, lalabas sila sa kulungan. Lahat, lahat sila lalabas sa kulungan. Ano po ang kanilang nasusumpungan paglabas nila sa kulungan? Hindi po ba ang nasusumpungan nila ay damuhan? Masagana at sariwang damo kung saan sila ay masayang nanginginain?
Ganito po ang larawan natin bilang mga tupa ng ating Panginoong Yahushua na siyang ating mabuting pastor. Kapag tayo ay pumasok sa Kanya bilang pinto ng kaligtasan. Yung kasaganaang binabanggit sa talata, ito po yung buhay na walang hanggan. Ipagpapatuloy po ang ating pag-aaral. Shabbat Shalom mga mahal na kapatid. Sa unang bahagi po ng ating pag-aaral ay nalaman po natin ng ating Panginoong Yahusya ay ang pintuan at kung papasok tayo sa Kanya, tayo ay maliligtas. Yung pong papasukan natin, hindi po isang relihiyon, kundi pagpasok natin at tayo maliligtas, tayo po ang magiging kawan. At lahat ng sumasampalataya at sumusunod sa ating Panginoong Yahusya, yun po ang mga nakapasok at sila ang maliligtas. Ngayon, ano pa po ang isang biyayang matatanggap natin sa pagiging pintuan ng ating Panginoong Yahusya? Ito po ang sagot sa Juan 14:6. Sinabi sa kanya ni Yahusya, "Ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay di makaparoroon sa Ama kundi sa pamamagitan ko." Ano po ang isang biyayang matatanggap natin sa pagiging pintuan ng Panginoong Yahusya? Ang sabi po sa talata, bilang pintuan, siya rin po ang daan patungo sa walang hanggang buhay sa piling ng ating Ama. Meron po bang ibang daan patungo sa Ama? Wala na po. Ang sabi nga po sa talata, walang makaparoroon sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kaya wala, hindi ang isang religious leader ang maaaring maghatid sa atin upang makarating tayo sa ating Ama. Ano po bang buhay ang maibibigay sa atin ng ating Panginoong Yahusya? Ang makilala natin siya at ang kanyang Ama. Si Yahusya po ang pintuan at daan upang magkaroon tayo ng kaugnayan o relasyon sa Ama at sa ating Panginoong Yahusya. Ano po ba ang ibig sabihin na si Yahusya ang daan? Ito po ang sagot sa Juan pa rin, 14:1-4. Huwag magulimehanan ang inyong puso. Magsisampalataya kayo sa Diyos, magsisampalataya naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan. Kung di gayon, ay sinabi ko sana sa inyo, sapagkat ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. At kung ako'y pumaroon at kayo'y maipaghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroroon, kayo naman ay dumuon. At kung saan ako paroroon, ay nalalaman ninyo ang daan. Ano po ang ibig sabihin na si Yahusya ang daan? Si Yahusya po, ang Panginoong Yahusya, ang daan patungo sa langit, patungo sa ating Ama. Ano po ang inaasahan ng ating Panginoong Yahusya sa kanyang mga alagad? Na malalaman natin ang daan kung saan siya paroroon.
Nasaan po ba ngayon ang ating Panginoong Yahusya, mga mahal na kapatid? Nasa kanan siya ng Ama, nasa langit. Ano po ang kanyang ginagawa? Ang sabi niya, nung magpaalam siya doon sa kanyang mga alagad bago siya umakyat sa langit, ang sabi niya, sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Pupunta ako roon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. At kung maipaghanda ko na kayo ng kalalagyan, muling paririto ako upang kayo tanggapin ko sa aking sarili. Upang kung saan ako naroroon, kayo naman ay dumoon. Ano pa po ang sabi niya? Ang sabi pa niya, kung saan ako paroroon, ay nalalaman ninyo ang daan. Kaya matibay ang kanyang pananampalataya na alam ng kanyang mga alagad ang daan patungo sa langit. Ano po ba ang sagot ni Tomas na isa sa kausap ng Panginoong Yahusya nang sabihin niyang nalalaman ninyo ang daan? Ito po ang sagot sa Juan 14:5-6. Sinabi sa kanya ni Tomas, Panginoon, hindi namin nalalaman kung saan ka paroroon. Paano ngang malalaman namin ang daan? Sinabi sa kanya ni Yahusya, ako ang daan, at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay di makaparoroon sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Nung tanungin po ng ating Panginoong Yahusya si Tomas na isa sa mga apostol, tinatawag ding doubting Thomas. Kasi po, nung magpakita ang ating Panginoong Yahusya, nung siya'y mabuhay na maguli sa kanyang mga alagad, wala doon si Tomas. Binalita ng mga alagad sa kanya na buhay ang Panginoong Yahusya. Ngunit ang sabi ni Tomas, hindi ako maniniwala kung hindi ko maisusuot ang aking daliri sa kanyang tagiliran at sa kanyang mga kamay. Kaya ito po, medyo may alinlangan din si Tomas. Sabi ganun, hindi ko alam. Hindi namin nalalaman kung saan ka paroroon, Panginoon. Paano malalaman namin ang daan? Ano po ang sagot ni Yahusya? Ang sabi niya, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Pansinin ninyo na sinabi niya, ako ang daan. Siya. Ano pong hinahanap ni Tomas? Naghahanap si Tomas ng detalyadong tagubilin. A detailed step-by-step instruction kung paano makakarating sa langit. Para, para, mal, para bang susundan na lang niya yon. Ano po ang tugon ni Yahusya sa kanya? Ang sagot ni Yahusya ay kung paano at kung sino ang daan. Ang daan po ay hindi ruta na gawa ng doktrina lamang, kung hindi isang tao. Sino po ang taong yun? Ang ating Panginoong Yahusya mismo na siyang buhay na daan patungo sa Ama. Ang daan po ay hindi isang mapa o isang hanay ng mga patakaran o set of rules o isang relihiyon. Ang daan po ay isang tao. Hindi po isang relihiyon na nagsasabi, umanib kayo dito, makararating kayo sa Ama, makararating kayo sa kaligtasan. Ang katunayan, pagka kayo naitala dito sa relihiyon namin, matatala kayo sa langit. Ginagamit nila yung Mateo 18:18, kung ano daw ang talian sa lupa, tatalian din sa langit. Hindi nila alam ang ibig sabihin ng pagtatali kung ano yung pinagbabawal. Kaya mali ang gamit nila. Hindi makararating sa langit yung mga tao na umanib sa ganung reliyon. Ang daan po ay hindi isang mapa.
Ipalagay ninyo mga mahal na kapatid na kayo ay nagtungo sa isang napakalayong lungsod. Wala kayong mapa, wala kayong GPS. Kaya naliligaw kayo, hindi nyo alam kung saan kayo pupunta. Ngunit sa isang iglap ay nasa inyong harapan na yung hinahanap ninyo, yung taong hinahanap ninyo. Tapos, ang sabi sa inyo, hinawakan ng kamay nyo, sinabi, oh, sumunod ka sa akin, dadalhin kita doon sa nais mong puntahan. Yan po ang ating Panginoong Yahusya, ang daan. Kapag ka tayo'y sumunod sa Kanya, pinakinggan natin ang Kanyang tinig, malalaman natin yung daan. Hindi tayo maliligaw sapagkat siya ang daan. Kaya ano po dapat natin gawin dito sa buhay na ito? Dapat tumigil tayo sa pagsuong sa buhay na ito na umaasa lamang tayo sa ating mga sarili. Dapat po umasa at magtiwala tayo sa ating Panginoong Yahusya na gagabayan ang bawat hakbang natin. Nang sabihin ni Yahusya, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay, ay nag-aanyaya siya sa atin na magkaroon tayo ng personal na kaugnayan o relasyon sa Kanya. Ano po ba ang maibibigay sa atin ng personal na relasyon o kaugnayan sa ating Panginoong Yahusya? Ito po ang sagot sa Juan 14, 6-7. Sinabi sa kanya ni Yahusya, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay di makaparoroon sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kung ako'y nangakilala ninyo, ay mga kikilala ninyo ang aking Ama. Buhat ngayon siya inyong mga kikilala at siya'y inyong nakita. Ano po ang maibibigay sa atin ng personal na relasyon o kaugnayan kay Yahusya? Makikilala po natin at madarama natin ang pagsama ng Amang Yahuwa sa atin. Ang sabi nga sa talata, makikita natin ang ating Yahuwa Aba. Alam niyo po, ang tagpong ito, kausap ng ating Panginoong Yahusya ang kanyang mga alagad. Nandun nga si Tomas. Nandun din si Felipe. Alam niyo, pagkatapos banggitin ng ating Panginoong Yahusya ito, ano po ang sinabi ni Felipe sa kanya? Ang sabi sa kanya ni Felipe, Panginoon, ipakita mo sa amin ng Ama at iyon ay sapat na sa amin. Ano po ang sabi ng Panginoong Yahusya? Medyo nagdamdam ang Panginoong Yahusya sa kanya. Medyo kinagalitan siya. Ang sabi sa kanya, hindi ba't matagal ko na kayong kasama, Felipe? Ngunit hanggang ngayon, hindi mo pa ako kilala. Ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Kaya bakit sinabi mong ipakita mo sa amin ang Ama? Ano pa po ang sinabi ng ating Panginoong Yahusya sa kanya? Yung mga sinalita ko sa inyo, hindi ko sinalita iyon ayon sa aking sarili. Iyon ay galing sa aking Ama na nagsugo sa akin na pinasasabik ang kanyang kalooban. Ngayon, kung hindi kayo naniniwala doon sa mga sinabi ko, maniwala kayo doon sa mga nagawa. Nagawa ko, pinakita ko sa inyo. Ano po ba ang ginawa ng ating Panginoong Yahusya nung kasama niya yung mga alagad at nangangaral siya dito sa lupa? Nagpagaling siya ng mga may sakit.
Pinalakad yung mga lumpo. Binigyan ng paningin ang mga bulag. Nilinis ang mga ketongin. Bumuhay ng patay. Sino po ang patay na binuhay ng ating Panginoong Yahusya? Si Lazaro. Kaya ang sabi ng ating Panginoong Yahusya sa kanyang mga alagad, hindi ba kayo naniniwala na ako ay nasa Ama at ang Ama ay nasa akin? Kaya po, mga mahal na kapatid, kung tayo'y magkaroon ng personal na relasyon o kaugnayan sa ating Panginoong Yahusya, magkakaroon din tayo ng kaugnayan sa ating Yahuwah Aba. Bakit po? Sapagkat ang Ama ay nasa ating Panginoong Yahusya at ang ating Panginoong Yahusya ay nasa Ama. At tayo po kinikilala ng ating Panginoong Yahusya na may relasyon o kaugnayan sa Kanya. Ano nga sabi niya? Kayo ay aking mga tupa. Bakit po? Dinirinig niyo ang aking tinig. Nakikilala ko kayo sa pangalan. Ano pa po? Doon sa batay sa ating mga pag-aaral, ang sabi niya, ako ang puno ng ubas. Kayo ang mga sanga. Ay yung po sanga na nakakabit doon sa puno ng ubas, ibig sabihin, may matibay na kaugnayan yun. Yung pong nourishment ng sanga nanggagaling saan? Doon sa puno ng ubas. Kaya tayo, yung pong pagkain natin, yung inumin natin nanggagaling sa Panginoong Yahusya. Kaya nga sabi niya, ako ang tinapay ng buhay. Ako ang magbibigay ng tubig, hindi na kayo mauuhaw pa kailan paman. Sapagkat tayo ang may matibay na kaugnayan sa ating Panginoong Yahusya. At kung mayroon tayong kaugnayan sa Panginoong Yahusya, magkakaroon din tayong kaugnayan sa ating Yahuwah Aba. Ano pong dapat nating laging ginagawa? Yamang nalalaman natin na si Yahusya ang pintuan at daan. Huling talata po na ating babasahin, ito po, Hebreo 10:19 hanggang 22. Kaya nga mga kapatid, tayo'y malaya nang makakapasok sa dakong kabanal-banalan dahil sa dugo ni Yahusya. Binuksan niya para sa atin ang isang bago at buhay na daang naglalagos hanggang sa kabila ng tabing. At ang tabing na ito'y ang kanyang katawan. Tayo ay may isang pinakapunong pari na namamahala sa sambahayan ng Diyos. Kaya't lumapit tayo sa Diyos ng may pusong tapat at may matibay na pananampalataya sa Kanya. Lumapit tayong may malinis na buthi sapagkat nilinis na ang ating mga puso at hinugasan na ng dalisay na tubig ang ating mga katawan. Ano po ang dapat nating laging ginagawa? Yamang nalalaman natin na si Yahusya ang pintuan at daan. Ang sabi po sa talata, pumasok po tayo ng buong tapang sa dakong kabanal-banalan. Yayamang tayo pinahintulutan ng pumasok dahil sa dugo ng ating Panginoong Yahusya. Ano po ba itong dakong kabanal-banalan na tinutukoy dito? Ito pong dakong kabanal-banalan, ito po yung silid doon sa tabernakulo o sa templo na bago po yon, meron pang isang silid na tinatawag na banal na dako. Doon sa banal na dako, doon po pumapasok yung mga pare. Ano pong nandoon? Nandun po
yung ilawang ginto na may pitong sanga, ilawang ginto. Nandun din po ang hapag ng handog na tinapay, table of showbread. Nandun din ang altar ng insenso na ginagamit upang maghain ng insenso, mag-alay ng insenso sa ating Yahuwah Aba. Ngunit, pag tumuloy pa kayo, may tabing na naghihiwalay doon sa pinakabanal na dako. Kapag ka po sumasamba yung mga Israelita, yung mga pare, pumapasok doon sa banal na dako, yung mga ordinarong mga Israelita, nandun sila doon sa courtyard. Ngayon po, doon sa pinakabanal-banalang dako, sino pong nakakapasok doon? Yun lang pong punong pare o punong saserdote. Gaano kadalas po sila nakakapasok? Isang beses, isang taon. Naghahandog, naghandog na susunugin, yung dugo iwiwisik doon sa ibabaw nung Ark of the Covenant o yung kabanantipan. Isang beses, isang taon. Ibig sabihin nun, isang beses lang sila diretsong makakatawag sa Ama. Ngunit dahil sa kamatayan ng ating Panginoong Yahushua, nung mamatay siya sa krus, alam niyo ba kung ano ang nangyari? Doon sa tabing ng templo, naputol po sa gitna, magbuhat itaas hanggang ibaba. Ano po ang ibig sabihin nun? Makakapasok na ang lahat. Sino man. Tayo, mga alagad ng Panginoong Yahushua, makakapasok tayo. Ano pong ibig sabihin nun? Makakalapit tayo sa ating Yahuwah Aba. Ito sinasabing may kaugnayan din tayo sa ating Yahuwah Aba. Dahil sa kamatayan ng Panginoong Yahushua, tayo po inaring mga anak na lalaki at mga anak na babae ng ating Panginoong Yahuwah. Bagamat tayo'y makasalanan, kaya tayo tinawag tayo ng Panginoong Yahushua na kanyang mga kapatid, kanyang mga kaibigan. Bakit po niya tayo tinawag na kaibigan? Dahil po, ang sabi niya, yung mga alipin, hindi nila alam kung anong ginagawa ng kanilang Panginoon. Pero ako, ang kalooban ng Ama na sinabi niya sa akin, sinabi ko lahat sa inyo, nalalaman ninyo ang aking ginagawa. Kayo'y mga kaibigan ko. Kaya matibay po ang kaugnayan natin sa ating Panginoong Yahushua. At tayo po may karapatang pumasok sa kabanal-banalang dako. Kaya ngayon po, ano ang nais niyong sabihin sa ating Yahuwah Aba? Makakalapit kayo. Masasabi niyong mahal na mahal natin siya. Buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip at buo nating lakas. Ano pa ang maaari niyong hilingin? Mahihiling ninyo, Ama, ako'y nagdaranas ng napakatinding karamdaman. Kailangan ko ng tulong mo. Halos hindi na ako binigyan ng pag-asa ng aking mga manggagamot. Kaya sa inyo lang ako umaasa. Makakalapit tayo sa ating Panginoong Yahuwah Aba. Ano pang pangangailangan mo? May mga suliranin din po ako sa aking sambahayan. Ihingi natin ang lunas. Kailangan ko po ng pagkakakitaan upang maitustos ako sa aking sambahayan. Hingin natin sa ating Yahuwah Aba. Ibibigay niya. Kilala niya tayo, mga mahal na kapatid. Ang katunayan, ang sabi sa banal na kasulatan, yung buhok sa ating ulo, alam niya ang bilang. Yung ating mga luha ng hapis, nilalagay niya sa kanyang sisidlan.
o luha man ng kaligayahan dahil tuwing sasamba tayo sa ating Panginoong Yahuwah at madadama natin ang kanyang pagsama, nagagalak ang ating mga puso, nagagalak ang ating mga kaluluwa. Kaya lahat ng pangangailangan natin, masasabi natin sa Kanya, O Yahuwah, Yahuwah, Yahuwah Aba, samahan mo kami sa pagkakataong ito. Kailangan ka namin, o dakila naming Diyos. Kaya tumayo kayo at humingi tayo ng tulong. Sambahin natin, purihin ang ating Yahuwah Aba. O dakilang Yahuwah Aba, habang pinag-aaralan namin ang iyong banal na katotohanan at natutuhan namin ng aming Panginoong Yahusya ay ang pintuan tungo sa kaligtasan, ang pintuan patungo sa iyo, o dakila naming Diyos, ang daan patungo sa iyo, o aming amang Yahuwah Aba. Totoong galak na galak ang aming mga puso, o dakila naming Diyos. Maraming maraming salamat. Naririto ang iyong mga hinirang sa iba't ibang panig ng mundo. Mayroong masusumpungan ka na may mabibigat na karamdaman. O dakila naming Diyos, lumalapit kami sa iyo ngayon upang hingin ang iyong awa, ang iyong tulong, ang iyong pagmamahal. O dakila naming Aba, pagalingin mo sana ang iyong mga anak na may malulubhang karamdaman. Dagdagan pa ang buhay ng iyong mga lingkod. Patuloy pa naming magamit, Ama, sa masiglang paglilingkod sa iyong banal na katotohanan. Ang may mabibigat na suliranin, ibigay mo ang lunas. Ang mga naghahangad ng mga biyaya na gagamitin nila upang tustusan ang kanilang mga sambahayan, o dakila naming Diyos. Mula sa iyong kayamanan na hindi mauubos, ibuhos mo ang iyong mga pagpapala upang may magagamit kami, hindi lang sa aming mga sambahayan, kundi sa aming paglilingkod sa iyo at sa pagtulong namin sa maraming mga tao. O dakila naming Diyos, ingatan mo ang iyong mga lingkod habang kami naglalakbay sa magulo at mapanganib na sanlibutan ito. Maraming mga sakuna, o dakila naming Diyos. Nariyan ang baha, nariyan ang bagyo, nariyan ang lindol, o dakila naming Diyos. At sa iba't ibang panig ng mundo, may mga digmaan, o dakila naming Aba. Inihahabili namin ang aming mga abang sarili sa iyo. At sana po maawa ka rin sa mga mahal namin sa buhay na hindi pa namin kasama sa assembly. Bago mo wakasan ang mundong ito, o dakilang Yahuwah Aba, tawagin mo sila upang makasama namin sa tunay at karapat-dapat na paglilingkod sa iyong banal na pangalang Yahuwah Aba. O dakilang Panginoong Yahusya, luklukan ka po ng awa at ng biyaya ang amin pong tanging tagapamagitan sa Ama. Ikaw din po, o dakilang Panginoong Yahusya, ang pintuan patungo sa buhay na walang hanggan. Ikaw ang daan patungo sa ating Ama. O dakilang Panginoong Yahusya, maraming maraming salamat sapagkat nang ikaw ay nagdanas ng matinding hirap at namatay ka sa krus, ang tabing na naghihiwalay sa pinakabanal na dako, nahawi, o dakilang Panginoon, upang kami makalapit sa ating Ama, upang tumawag kami sa Kanya, mahingi namin ng Kanyang tulong anumang oras na kailanganin namin. O dakilang Panginoong Yehusya, maraming maraming salamat po. Itulot mo pong makasunod kami sa iyo. Maipako namin ang aming mga paningin sa iyo, o dakilang Panginoon. Abangan namin ang iyong pagbabalik upang anumang oras, anumang araw na bababa ka na mula sa langit, kami na tinawag mo sa assembly, kasama pa ng iba naming mga mahal sa buhay, makasalubong po kami sa iyo sa himpapawid upang makasama mo at ng ating Ama habang buhay.
Ang lahat po'y magalang po namin pinakikiusap. O dakila naming Yahuwa Aba, kalakip ng paghingi namin sa kapatawaran ng aming mga kasalanan sa pangalan po ng aming Panginoong Yahushua HaMashiach, dakila po naming tagapagligtas. Amen. Ang walang malaw na pag-ibig at masaganang awa ni Yahuwah Aba, ang biyaya at kapangyarihan ni Yahushua HaMashiach at ang laging pagsama ng banal na Espiritu ay sumaating lahat ngayon at magpakailanman. Amen. Mga kapatid, paalala lang po yung ating pong 5th anniversary celebrations na tanging pagsamba para po sa Assembly of Yahushua ay sa December 13, 3 o'clock p.m. Pacific Standard Time. Pagandaan po natin ang ating pagsamba. At yung ating pong libro o aklat na ating pong pag-aaralan para po sa month of November, ukol po sa BLP or Bible Literacy Project, ay ang Book of Psalms. Natatapos na po ang ating pagsamba. May Yahuwah Aba and Yahushua HaMashiach bless all of us. Yahushua